Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programang Issue Ora Mismo, ang regular na programa ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-isang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, makasama ninyo sa isang oras na naman na pagtalakay ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa labas, mga flood control na naglalabasan. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood din tayo sa YouTube channel. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 5,000 multa sa maling pagtatapon ng basura. Duterte humirit uli sa ICC na pansamantalang makalaya. VP Sara bumiyahe ulit sa The Hague. LPA maaring maging bagyo. At 50% discount ng students sa LRT, MRT hanggang 2028. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. 5,000 multa sa maling pagtatapon ng basura. Multang 5,000 ang isinusulong ng Presidente ng Metro Manila Council or MMC sa sino mang mahuling nagtatapon ng basura sa mga ilog, estero, drainage at kanal. Sinabi ni MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora na sa pamamagitan ng mataas na multa ay mas mararamdaman ng mga susuway ang bigat ng naging kapalit ng maling pagtatapon ng basura, lalo na sa mga mamamayan na ginagawang basurahan ang mga ilog. Nasa mindset na aniya ng mga walang disiplinang mamamayan na ang ilog ang itinuturing nilang basurahan. Inihalimbawa ni Zamora ang San Juan na umiiral ang 3,000 multa sa sino mang mahuli sa maling pagtatapon ng basura na naging dahilan upang matakot ang mamamayan na magbayad ng malaking halaga. Naniniwala si Zamora na epektibo ang pagtataas ng multa tulad noong bata pa siya na tumanim aniya sa isip niya ang sobrang taas ng multang ipinatupad doon ay talagang kinatakutan kaya walang lumalabag. Pinag-uusapan na rin ng Metro Mayors ang plano na ipatupad ito sa buong NCR dahil hindi nauubos at binabalik-balikan ang mga estero, kanal, ilog at maging pumping stations sa pagkolekta ng mga basurang sanhi ng matinding pagbaha. Noong Miyerkules, isinagawa ang clean-up drive sa Lambingan Bridge sa San Juan ng Metropolitan Manila Development Authority, San Juan Government at iba pang sektor kung saan nahakot ang 2 truck ng basura ang nakolekta sa trash trap. Duterte humirit ulit sa ICC na pansamantalang makalaya. Muling hiniling sa pre-trial chamber ng International Criminal Court or ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pansamantalang paglaya ng dating leader sa hindi binanggit na bansa. Ito ang ikalawang pagkakataon na hiniling ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalabas sa detention facility ng ICC.
Tiniyak ng abogado ni Duterte na susundin ang mga kondisyon at pakikipagtulungan sa korte sakaling pagbigyan ang kahilingan. Ang dokumento ay may petsang Agosto 19, 2025. Nitong Hunyo, unang hiniling ng abogado ni Duterte sa ICC na palayain siya sa isang hindi ibinunyag na bansa. Napaulat din na pumayag ang hindi binanggit na bansa na kupkupin ang dating leader. Sinabi ni Koopman sa nilagdaan niyang dokumento na kinumpirma ng prosecution na hindi kukontrahin ang pansamantalang paglaya ni Duterte. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa The Hague habang naghihintay ng paglilitis para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kasong War on Drugs noong mayor pa ng Davao City at noong naging Pangulo ng Pilipinas. BP Sara bumiyahe ulit sa The Hague. Nasa The Hague, Netherlands nang muli si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit doon dahil sa kinakaharap na Crimes Against Humanity at sa International Criminal Court. Ito ang ikaapat na pagbiyahe ni VP Sara sa The Hague simula nang maaresto ang kanyang ama noong Marso 11. Kasama ni VP Sara sa pagbisita sa kanilang ama ang kanyang bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Mismong si Kitty ang nagkumpirma ng pagbisita nilang magkapatid sa dating Pangulo sa isang panayam na ipinaskil ni Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook page. Ayon kay Kitty, naging mahaba at masaya ang pag-uusap nilang mag-aama. Sinabi rin niya ng dating Pangulo na nais nitong sabay-sabay silang apat na magkakapatid na bumisita sa kanya. Wala pa namang petsa kung kailan matutupad ang hiling ng dating Pangulo na mabisita ang kanyang apat na anak. Hinihintay pa kasi aniya nila ang schedule ni Davao City Representative Paulo Duterte at Acting City Mayor Sebastian Duterte ng Davao City. Bago nagtungo ng The Hague, bumiyahe muna si BP Sara sa Kuwait noong Agosto 15. Dumiretso rin siya sa Paris, France noong Agosto 18 bago tuluyang binisita ang ama. Samantala, sinabi rin ni Kitty na hindi pa siya sigurado kung makakadalaw ang Vice Presidente sa confirmation of charges sa kanilang ama na nakatakda sa Setyembre 23. LPA, maaaring maging bagyo. May potensyal na maging isang bagyo ang Low Pressure Area or LPA na nasa Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 oras. Ang LPA ay huling namataan 705 km silangan ng Infanta, Quezon. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran at tatahakin ang Northern at Central Luzon ngayong Biyernes. Dahil dito, inaasahan namang magiging maulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong weekend dahil sa epekto ng LPA at habagat sa bansa. Makakaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na kalangitan ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran dahil sa throw ng LPA. At sa pinakauling balitang nasyonal, 50% discount ng students sa LRT, MRT hanggang 2028. Jackpot! Magtatagal hanggang taon 2028 ang 50% fare discount para sa mga estudyante sa Metro Rail Transit or MRT at Light Rail Transit or LRT. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang mga education-related expenses ng mga estudyante. Nabatid na ang naturang fare discount ay naging epektibo noon pang Hunyo 2025 ay aplikable para sa mga estudyante mula sa kindergarten hanggang graduate school. Kasama rin dito ang mga estudyante ng Alternative Learning Systems or ALS at Special Education or SPED programs.
Sa ilalim ng programa, ang mga eligible na estudyante ay makakatanggap ng 50% diskwento sa pasahe tuwing sasakay sila ng tren ng walang daily o monthly limit. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, kapag nakakatipid ng pamasahe ang isang pamilya, mas maraming oportunidad para magamit ito para sa mga aklat at educational tool na kailangan nila. Malaking ginhawa ito para sa ating mga estudyante. Kinumpirma naman ng DOTR na ang proyekto ay ipatutupad na ng lahat ng Metro Manila train lines. Nakatakda na rin umano nilang ikasa ang pilot libreng sakay program sa Cebu at Davao gamit ang mga modernong jeepney at mga bus sa mga piling ruta. Upang maka-avail ng diskwento, kinakailangan lamang ng estudyante na ipresenta ang kanyang valid school ID o enrollment form. Inianunsyo na rin naman ni DOTR Secretary Vince Dizon kamakailan na simula sa Setyembre ay magiging available na sa train stations ang special white beep cards para sa mga mag-aaral upang automatikong makakuha ng discount sa pagsakay sa mga naturang train lines. Ayan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Babalik mo inyong likod makalisan ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi.
Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ahora mismo.
Isyu pampubliko, isyu pangklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita sa tuwing programang Isyu Ora mismo. Yan ay Biyernes na naman. At sabi nga, pag Friday, TGIF. Alam niyo ito, thanks God, it's Friday. Bukas, makalamaw na. Okay, mga tugang, siyempre, sa mainit man giraray ng mga usapin ko niyan, manungod sa flood control. Bago yan, happy watching kay Ma'am Wilma Gonzales. Good morning po, Sir Sao, Barangay Piot. Happy birthday, Reyna Dumdum Laureta ng BHW Piot. Happy birthday sa'yo, Ma'am Reyna Dumdum. Yan, sabi nga itong para sa'yo. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Once again, happy birthday kay Ma'am Reyna Dumdum. Happy watching man kay Sir Hil Harabelo. Good morning, sir. Pa-shout out sa kairibako sa Federation Can Faston. Okay? Happy watching man kay Sir Ian Rinoballes sa pagtulong lagi mabilis. Good morning, SM Sao. Good morning, Masay mo, sir. At sa pamunuan ng Sordok. Ayan, mga pagbati sa atin, ano? Magalawan itong mga viewers natin. Sabi ko balik tayo sa usapin na naman ang mainit na usapin ng flood control. Nag-iisa-isa na, kumbaga isa-isa nang lalabasan ang probinsya. Halos sinimulan ito ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Yan, pagsiwalat doon sa at Diyos ko mga kaibigan, kung may papalabas ko lang yung hindi ko na i-prepare yung ano ba yun? Yung parte ng slope protection o lupa. Diyos ko, binuhusan lang ng semento galing sa cement mixer. Imagine yung slope protection sa kalsada, binuhusan lang diretso. Yung lupa, tinabunan lang ng semento. Ayan. At eto nga may post dito si former governor, former mayor Ato Laurinaria. Ito doon, parte ito sa Pili River Flood Control, Castilla, Sorsogon. 2 years pa lang na nagibo, wara pa nag-agi na dakula na ba. Kung makita ninyo trout na. Sira na. Oh my gali. Hindi naman nadaanan ng malaking sasakyan, or sabi nga wala namang matinding baha na dumaan, at saka kaya nga sinabing flood control para makontrol ang daraan na agos or baha. Ang nangyari, hindi naman naprotektahan. Sabi ito, lain lang ampaw, runot na. Let's go, na tayo? Gumising naman tayo, konting konsensya naman. Mabisita nga ito. Diyan ito sa Pili River Control, River Flood Control diyan sa Castilla. Dito ito sa may kung dadaan ka dito sa poblasyon, lampas yan. After the poblasyon, may labasan ito papunta diyan sa La Union. Grabe. Talagang wala pa rin itong 2 years. Gaano ito katotoo? Ayon kay former Vice Governor Ato Laurinaria, wala pang 2 years. Pero
Ito yung kinasadlakan. Ito tingnan natin. Ipapakita natin to sa inyo para mas maganda na makita ninyo. Yan. Padala natin kay kay Papa Harold para makita ninyo yung sinasabi natin Yan. Ipadala, sabi nakalagay dito, ipadala. Tapos nakalagay naman doon, tingnan ang chat. Tingnan mo daw ang chat, Harold, kung nakapasok na. Ang nakalagay doon is ipadala. Yan. Diyan yan sa sa Pili River Flood Control. Tataka tayo, kukunti lang yung tubig. Tapos walang malaking daloy ng tubig dyan. After 2 years, sira agad. Sabi nila, nasaan ang hustisya? Ha? Bakit nagkaganon? Ay. Sabi nila, kasi naman 2 years na yan. Syempre hindi natin alam kung anong mga himala ang dumaan dyan. Kaya nagkaganyan. Kaya wag nyo kaming sisisihin. Pwede na! Di ba? Wag nyo kaming sisisihin kung nagkasira-sira na yan. Ha? Marami ng pinagdaanan yan. Marami ng pinagdaanan. Hindi lang daan ang idinaan. Libo pa or milyon. Ngayon, bilyon. Pwede na! Oh, paano na tayo? Ha? Diyos ko. Isipin mo yan. 2 taon. Ito na ang nangyari. Kaya mapapaaray ka na lang pagka ganito yung kalagayan, ha? Ito po ay post, ha? Ito po ay post ni dating Vice Governor Renato Ato Laurinaria. Taga Castilla ito kaya hindi mo ito mataguan ng mga pangyayari dyan sa Castilla. Sabi, hilain lang ampaw, runot pa. Runot? Kumbaga sa Santa Magdalena, iba naman yung runot. Parang a kind of yun. Ito? Kugita, sabi ni Harold. Sa Santa Magdalena, ang runot is kugita. Di man sa post ni former Vice Governor Ato Laurinaria, runot, kumbaga, warak-warak na. Ha? Sira-sira na. Di ba? Paras nung kalsada, ang ganda pa nung kalsada, titirahon mo na kang jackhammer. Ang tawag mo doon, nirunot na. Ha? Ito naman dyan sa Castilla, dyan sa Pili, runot na daw. Hindi lang ampaw, kundi runot pa. Why hindi lang ampaw? Makikita mo sa post, ampaw dahil walang laman ang loob. Ha? As in, walang kalaman-laman. Parang lang, parang sabi nga natin dito. Ayan, tingnan ninyo. Ayan na, kita ninyo. Yan ang post ni Vice Governor Ato Laurinaria. DPWH, tingnan nyo naman ito. Di hibulan. Diba? Akala natin yung mga pinag-uusapan ng flood control, doon lang yun sa sa NCR or sa parting Bulacan, Oriental Mindoro, sa Metro Manila. Meron din, tingnan mo, kukunti lang naman ang tubig na dumadaloy dyan. Stagnant pa nga yan kung titingnan. Pero yan po nang nakikita ninyo, sa ibabaw yan. Ha? Yung pwede mong daanan, paano madadaanan yan? Bitak-bitak na. Yan, mabuti kung
Palagay ko mga 1 foot yan, yung bitak na yan. Titingnan natin yan, ang liit lang. Pero pag nandiyan ka, ewan ko kung gaano kalaki yan. Ewan ko kung gaano kalaki yung mga bitak na yan. Oh. So, sana makarating yan sa kinauukulan. Makarating yan sa kinauukulan at mabigyan ng pansin. Dahil grabe na to. Sabi natin, akala natin yung mga nangyayari sa Metro Manila lang yan or sa yung usapin. Sabi ko nga dapat makarating din ito sa kinauukulan. Grabe Ang akala kasi nila, kung nasa liblib na lugar na yun, wala nang makakapansin yan. Wala nang makakapansin. Hindi yan papansinin ng ibang mga sabi nga mga personnel. Paras naman sabi natin, dapat bang panagutin? Dapat bang panagutin ang kontraktor? Of course, dapat lang. Mahiya, sabi nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ang problema, Mr. President, wala na yatang ganyan ngayon yung mga yung mga kontraktor. Wala nang ganyan kasi from the very first, kung may hiya, hindi gaganyanin ang kanilang trabaho. Hindi nila wawalang hiyain kung merong hiya. Kaso wala nang hiya. Kaya ang nangyayari doon sa sinasabi mong mahiya naman kayo, hindi na tatalab yan. Hindi na yan tatalab. Hindi na yan tatalab sa amin. Ang board na mahiya naman kayo. Diba? Ito nga yung pahayag ito ng Centerways na sabi ng Centerways Construction and Development Corporation, everything is above board and in accordance with legal bidding processes as well as with the provisions of procurement law. Wow! Galing naman. Galing naman. Ang galing-galing. Sabi nga, ang galing-galing ng pagkakabigay ng pahayag, di ba? Ang galing ng pagkakabigay ng pahayag. Biruin mo, everything is above board and in accordance with legal bidding processes as well as with the provisions of procurement law. Bigyan ng masigabong palakpakan. Di ba? Pagkasabi nun, may biglang nagsabi na palakpakan na. Kaso may sumingit. Ito. Pwede na! Akala natin okay na. Hindi pa rin pala. Di ba? How can we say na ganito ng ganito? Wala raw. Pero bago yan, di ba, umalingaw-ngaw ang issue ng isang project dyan sa Ginubatan, Albay, kung saan flood control din yun. At makikita mo ang laman, mga yung sabi na mga ang tawag doon, yung mga dapat mga boulder, mga der lang na wala yung bold. Der lang yung nakalagay. Diba? Then, paano natin masasabi na everything is above board and in accordance with the legal bidding processes as well as with the provisions of procurement law? Kaya lagi ka makasabi ng ganito.
Pag ganyan narinig mo, ha? Pwede na. Yun. Diba? Paano na tayo ngayon? Pilipinas kung mahal. Ha? Diyos kong mahabagin. Eto, di ba, tingnan nyo. Ito pa yung isang problemang kinakaharap natin dito. Yan. Tingnan natin, ha. Yung kung naging pahayag dito ng isang ito ang post na ni Al Gonzales. Pinakyaw ng isang kontraktor ang flood control project sa Barcelona. Wow! Sino ba may-ari nitong Al-Hadrax Construction and Supply? Sinulo nga. Project description, construction of flood mitigation structure, shoreline protection, Barangay Macabari, Barcelona, Sorsogon. Al-Hadrax Construction and Supply. Wow, gali. 19 million. Construction of flood control structure, Barangay Hibong, Barangay Tagdon, Barcelona, Sorsogon. Jackpot ng Barcelona, puro flood control. Al-Hadrax ulit. Construction of flood control structure, Barangay Bangate, Barcelona, Sorsogon. Al-Hadrax ulit with an amount of 4 million. Itong sa Barangay Tagdon at Barangay Hibong, 9.6 million. Ito ang matindi. Construction of drainage poblasyon, Barcelona, Sorsogon. Drainage lang yan, ha. Al-Hadrax Construction and Supply, 19 million. Sabi ng wow, gali. Construction of Alegria River Control, Alegria, Barcelona, Sorsogon. Al-Hadrax again with an amount of 19.5 million pesos. Kaya sa nag-iisang kontraktor, congrats. Galing nila. Sabi nga kung saan ito, kung sa derby, winner take all. Kaya sabi naman nung kumanta yung bayan ng Barcelona, kunin mo na ang lahat sa akin. Sinulo? Diba? Matindi ito. Nawala yung Arimar? Ha? Nawala yung Arimar sa sa limelight. Nawala yung pangalan ng Arimar. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong sinasabi ng Arimar yung sabi doon sa Bicol nanganganam. Wala naman wala nga doon sa 1 to 5, top 1 to 15. Nawala. Pero yung mga truck nandyan. Pero wala din sa 1 to 15. Kaya kayo, paninira lang yan. Huwag yung siraan ng siraan. Tingnan nyo na lang yung 1 to 15. Mga kaibigan, ito yung matindi dito, Hanapin nga natin yung
dito ha. Ito yung hinahanap natin na ano eh. Na ano. Ito. Posted po ito ni Atty. Crony D. Escudero III. Itong ano niya. Last August 14, kwentong bayan. Sabi niya, cable car sa Bulusan, bakit hindi dapat? Basahin natin to kasi lumabas ito after the press con. Nung nagpatawag ng press con ang ating gobernador na si Governor Buboy Amor at presenta na yung one of the highlights na pwede mangyari na ano na para sa turismo itong paglagay ng cable car. Ito ang naging pahayag ni Atty. Crony Escudero III. Sabi niya, cable car sa Bulusan, bakit hindi dapat? May plano na maglagay ng cable car sa Bulusan, napapanahon na raw para bihisan at pagandahin ang mga natatanging lugar pasyalan sa Sorsogon, katulad ng Bulusan Lake. Pero kung tatanungin mo ako, at kung uusisain natin ang batas, ito ay isa lamang imbitasyon para sirain ang isang paraiso dahil ang cable car ay parang sugat sa balat ng bundok na hindi na gagaling. Isang bundok na protektado. Hindi basta-bastang lugar lang ang Bulusan Lake dahil ito ay sakop ng Bulusan Volcano Natural Park or BVNP. Noon pang Nobyembre 27, taong 2000, nilagdaan ni dating Pangulong Joseph Estrada ang Proclamation No. 421 na nagsasabing ang Bulkang Bulusan at ang lupa at kagubatang nakapaligid dito ay may kabo ang sukat na 3,672 hektarya ay tinuturing na isang protected area. Ayon sa Section 4 ng Republic Act No. 11038, Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018, ang natural park na kabilang sa mga kategorya ng protected area ay isang relatively large area not materially altered by human activity where extractive resource uses are not allowed and maintained to protect outstanding natural and scenic areas of national or international significance for scientific, educational, and recreational use. Ibig sabihin, sa mga lugar na sakop ng BVNP, bawal ang malakihang konstruksyon, bawal ang pagputol ng punong kahoy, at bawal ang komersyal na proyekto. Ano ang balak gawin? Isipin mo ito, para maitayo ang cable car, kakailanganin nilang pumutol ng mga puno para sa mga lugar na paglalagyan ng tore at dadaanan ng cable. Maghukay at magpatag para sa mga terminal. Maglatag ng mga access roads para sa truck at mabibigat na kagamitan sa konstruksyon. Baguhin ang anyo ng bundok. Mula sa lunti ang tanawin, kapalit ay bakal na guhit sa kalangitan. Hindi lang ito magiging isang simpleng pasyalan, ito ay permanenteng pilat sa balat ng bundok. Ayon sa Expanded NIPAS Act, Republic Act No. 11038, malinaw ang listahan ng mga bawal gawin sa protected areas, maliban na lang kung pinapayagan ayon sa kanilang kategorya at mga patakaran ng PAMBI at DENR. Ilan dito ay direktang tatamaan ng planong cable car. C. Ipinagbabawal ang pagputol, pag-aalis, pag-alis o pagkolekta ng troso sa loob ng protected area ng walang kaukulang permit or autorisasyon. K. Ipinagbabawal ang manira o mag-iwan ng sirang kalsada o trail na tiyak mangyayari sa konstruksyon ng mga tore at access roads. O. Ipinagbabawal ang pagtatayo,
pagpapatayo o pagpapanatili ng anumang uri ng estruktura o negosyo sa loob ng protected area nang walang clearance mula sa PAMBI at permit mula sa DENR o kung ginagawa ito ng salungat sa aprobadong management plan. Q. Ipinagbabawal ang pagsasagawa ng komersyal o malaking quarrying sa loob ng protected area na maaaring kasama sa paghahanda ng lupa para sa mga poste ng cable car. Ang mga probisyong ito ay hindi lamang payo, ito ay batas at malinaw ang batas. Bawal ang malakihang konstruksyon sa bulusan. Kahit sino, opisyal man ng pamahalaan o kontraktor, pwedeng makulong o magmulta kapag lumawag dito. Ano ba ang PAMBI o Protected Area Management Board? Ang Protected Area Management Board or PAMBI ayon sa Section 11 ng Republic Act 11038 ang pangunahing namamahala sa bawat protected area gaya ng Bulusan Volcano Natural Park. Sa kaso ng BVNP at PAMBI ay binubuo ng DENR Regional Director na siyang chairperson, gobernador ng Sorsogon o ang kaniyang opisyal na kinatawan, senador na rehistradong residente ng Sorsogon kung hindi niya tatanggihan ang pagiging miyembro, kinatawan ng distrito sa Kongreso kung saan kabilang ang BVNP o ang kaniyang kinatawan, mayor ng mga bayan ng Kasiguran, Barcelona, Irusin at Huban kung saan sakop ang BVNP o ang kanilang kinatawan. Chairperson ng barangay na may sakop na bahagi ng parke. Regional Director ng DA, NEDA, DOST, PNP at DND. Tatlong kinatawan mula sa NGO o PO na akreditado ng DENR ng probinsya na may 5 taong track record sa pamamahala ng protected areas. 1 hanggang 3 kinatawan mula sa mga IP/ICC na kinikilala ng NCIP. 1 kinatawan mula sa akademya na may karanasan sa pamamahala ng protected areas. 1 kinatawan mula sa pribadong sektor na residente ng probinsya at may kaugnayan ang propesyon o interes sa pamamahala ng protected area. Hindi basta-bastang lupon ang PAMBI. May malinaw itong kapangyarihan na mag-aproba o magbawal ng anumang proyekto sa loob ng protected area. Ayon sa batas sa aprobadong management plan, kaya kung may magmumungkahi ng cable car sa BVNP tungkulin ng PAMBI, lalo na ng mayor, gobernador at mga ahensya ng gobyerno na miyembro nito, natiyakin na ang proyekto ay hindi lalabag sa mga reprobisyon ng Republic Act 11038 at hindi sisira sa kalikasan ng parke dahil kung may mangyayaring paglabag, sila man ang mismo ay maaaring panagutin natin. Epekto kapag natuloy. Kung magpapatuloy ang cable car, number 1, masisira ang tirahan ng mga hayop gaya ng mga ibon at paniki na endemic sa BVNP. Madadagdagan ang ingay at polusyon mula sa mga bisita at operasyon. Mauuwi sa overtourism. Hindi lahat ng turista ay marunong magbigay respeto sa gubat. Geohazard risk. Aktibong bulkan ang Bulusan Volcano. Paano kung masira ang mga cable o poste sa lindol o pagsabog? Mga alternatibo. Kung talagang gusto ng LGU at ng probinsya na lumago ang turismo, may mas ligtas at mas angkop na paraan na kung ginagawa na ay pwedeng ipagtibayin. A. Gumawa ng guided trails o ecotours na pinapakinabangan din ng mga lokal na residente. B. Magtayo ng interpretative center sa labas ng protected area para matuto ang bisita tungkol sa BVNP bago pumasok. C. I-develop ang community homestays para may diretsyong kita ang mga residente. Hindi kailangan ng cable car para makilala ang Bulusan. Kailangan lang ipakita ang ganda nito at mas epektibo kung ipakita ito sa natural nitong anyo
pa rin. Kwento ng mga nauna. Sa kasong Oposa versus Pactoran, GR number 101083, July 30, 1993, kinilala ng Korte Suprema ang karapatan ng mga bata at maging ang mga hindi pa pinapanganak sa isang malinis at balansing kapaligiran. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng basta-basta magdesisyon ang mga nasa kapangyarihan para sa pansariling interes kung ang kapalit ay pagkawala ng likas na yaman na hindi na maibabalik. Sa kasong Resident Marine Mammals versus Reyes, pinatigil ang isang proyekto dahil sa banta at sa pinsalang dulot sa kritikal na tirahan ng mga hayop. Parehong prinsipyo ang dapat ilapat sa BVNP. Bulusan mo na, hindi profit mo na. Hindi naman natin sinasabing masama ang turismo, pero dapat binuo ang plano na hindi iniisip ang epekto sa kalikasan at sa susunod na henerasyon. Nagiging profit muna bago bayan. Ang bundok ay hindi factory. Hindi ito pwedeng dagdagan ng makina at bakal para lang mas madali ang biyahe ng turista. Ang tunay na yaman ng bulusan ay hindi ang kita mula sa tiket, kundi ang kagubatang naglilinis ng hangin, ang tubig na dumadaloy mula sa mga sapa at ang mga puno, halaman at mga hayop na nabubuhay sa loob nito. Kaya mga kababayan, tanungin natin ang ating mga lider. Bakit nila gustong baguhin ang isang lugar na malinaw na protektado ng batas? Karapatan natin ang magtanong at mag-usisa dahil malinaw na may magagawa tayo. May batas na nasa panig natin. May kasaysayan ng mga laban na ipinanalo para sa kalikasan, para sa tao at para sa susunod pang mga henerasyon. Huwag nating kalimutan na may boses tayo bilang mga mamamayan ng Sorsogon. Kung mahal natin ang bulusan, hindi natin siya ibebenta sa ngalan lamang ng pagpapaganda at pagbihis nito para sa mga turista. Kung tunay tayong nagmamalasakit, ipaglalaban natin na manatili siyang ligaw, malaya at buhay. Cable car sa bulusan, bakit hindi dapat dahil sa isang bundok? So yan mga kaibigan, ang mariin na pahayag, isang open letter o isang bukas na pamamahayag ni Atty. Cronimar Escudero III. Ito ay malayang pagpapahayag mga kaibigan. Kung ano man po ang tugon ng ating namamahala ng probinsya, si Governor Edwin Boboy Amor, open po tayo, Gob, para sa pahayag mo. Sabi ko nga po, despite na sinasabi nila ng Bicol TV ay bias, despite na sinasabi nila ng Bicol TV ay may kinikilingan, welcome po kahit po sino ang ipadala ninyo na magbigay ng kapaliwanagan dahil hindi naman po tayo na-invite sa presscon na isinagawa dyan sa Capitol Park. Si Mars Malos, sabi niya, shout out po sa MDRRMO Castilla, lalo na po kay Consi Luna at Mayor Bong Mendoza from Harvey, Joan Aberion, Villanueva, Palyan. Shout out daw kay Mayor Bong Mendoza dyan sa Castilla. So yan po mga kaibigan ang sabi nga medyo mahaba na naging pahayag ng ating dating Assistant Secretary ng DSWD na si Atty. Cronimar Escudero III. Napakaganda ng pahayag. Diba? Napakaganda ng naging pahayag na ito. Sana nga ay
mabigyan natin ito ng ng kaukulang aksyon. Or sa puntong ito, marapat lang po na mabigyan din natin ng pahayag, makuha na natin ng pahayag ang ating gobernador na si Governor Edwin Boboy Amor. Ito pa mga kaibigan, ng isang usapin na naman dyan sa sa Ginlahon Elementary School. Abangan yan makakapanayam natin one of this day ang mismong nagpost ng open letter niya na si Ma'am Sir Bayato, Sir Enrique Berenguer Peralta, tungkol dyan sa tungkol dyan sa idonate na lote kang pamilya Peralta para sa gibuho na eskwelahan. Gibuho na eskwelahan dyan sa Ginlahon kang mga pupils. Diyos ko, grabe na nga ang backlog ta sa mga classrooms. Grabe na ang backlog ta sa pangaipo kan eskwelahan. Ina niyang kaaganing building para sa DepEd. Na tayo? Wala na ba tayong konsensya? Ang mga aki maralaog kundi indiin hali minsan pinoprovide magdaranin tukawan dahil sa wara matukawan paglago sa classroom. Sa saro na classroom nagsusurusuan ang mga pupils kay kulangunon ang classroom. Pero di pa kita na kontento sa building ta na dyan sa DepEd. Kaaganta ulit ng building. Naaatim nindo yan. Pamunuan kang DepEd. Naaatim nindo sa sa malinaw nindo na mata na habang yada ka mo sa second floor or sa third floor, intatanaw nindo ang mga taraklao na naatop sa mga school building, mga Marcos type pa na na mga classroom. Tapos kamo yada sa taas nagtutukaw-tukaw sa aircon na kwarto. Sabi ni Pangulong BBM, mahiya naman kayo. Mahiya naman, konting hiya naman. Grabe naman yan. Hindi nga nagmamangno ang nagdonar. Matatapos na lamang ang building. Kiko lang pa kamo san building nindo na kino-construct dyan sa city. Ay, marasa pa. Di lamang kamo na konsensya o nangaturog pa kamo kayan. Nangaturog kamo kayan ng trabaho niyo. Kumita lang, ha? What is the purpose of that? Igwa na kitang building. Ha? Sadit ang building yan sa city. Niyang baga ni Roba, pinadakula. Ongoing pa ang construction. Kay kulang pa kamo kayan. Sabi tangani, kabi-kabilaan. Ang kulang ng classroom. Kulang ng teacher. Kulang ng mga tukawan. Tapos, magpatindog ka mo. DepEd building.
Happy watching kay Jose de Sinuya. Asin kay Papa Maki Gomez, sabi ni Papa Maki na Gomez pa, imagine, grabing raraot na eskwelahan pero yan na building kadali lang para sa inda. Parang duplication lang sin opisina. It's not parang, Papa Maki, duplication talaga. Kasi iba ang parang sa Marikina. Dili Amarol, parang Marikina. Iyan, hindi yan parang duplication talaga. Masasabutan ta kung wara kamo ng building. May building na sa kabidaan. Butang ang paniyo dyan, basi gusto pa nindo magbutang sa Bacon para ikukam sa East, West, and Bacon. Sabi ni Harold, di ba man daw siya duta na i-donate sa karikaran? Rune daw niya si bayaw niya. Isus, marasa pa. Mga tugang inian, di tapo masabutan. Dapat managot ang dapat managot. Sa totoo lang, usapin talaga ito na dapat pag-usapan. Managot ang dapat managot. Sabi ko po one of this day, we'll try na makaulay po ang pamilya kan Peralta na iyo ang nagdunar kay ni. Na pwede baga kasuhan ninda or bawion ninda ang araw kayo ng sistema. Ni wala man lang consultation. Di man lang di inadal. Sino nagdunar sa rin na duta? Paano yung napakadto? Paano yung nabutangan ng elementary school? Kaya nga ni baga mga tugang, may mga elementary school kita na halos binarag-o ang pangaran. Halos binarag-o ang pangaran in honor sa nagdunar san duta san mga panahon. Dahil di man po yung binakal san gobyerno. Sa kagustuhan san panahon na dili magharayo ang mga aki, may mga kaigwahon ng duta sa kada barangay ang nagdunar. Sampol ko sa Indo, dyan sa San Juan Roro Elementary School, sa nagklase pa ko dyan, ang pangaran kayan, San Juan Roro Elementary School. Pero naging naging Ambrosio Elementary School. Tama. Diyan sa Bulabog Elementary School. Dinunar iyan kan lolo ni Carol. Lola pala ni Carol. Kaya nga naging Delgado. Ayan, diyan sa sa Senior High kan Ginlahon, Mercedes Peralta Senior High School. Pigdo na riyan. Diyan sa may San Isidro, itong Pio Hibulan Elementary School, San Isidro West. In honor sa mga nagdunar. Tapos ngunyan, anong ikakaag mo dyan sa Ginlahon na na building? In honor sa nagpondo kung ang DPWH. Ano na yan, DPWH Elementary School? Jesus, marasa pa kita. Minsan, sabi nga sa kasabihan pa ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. At ang lumalakad ng matulin ay walang mararating. Jesus, marasa pa, Or sabi naman ni Carol, ang lumalakad ng matulin, nagtatago sa pinagkautangan. Sabi pa ni Papa Maki, redundancy na yan, dagdag pakunta, bawat distrito. Yun nga na marauton. Marasa pa kita. So mga tugang, abangan tayo niya kung ano po ang talagang mangyayari kay ni. Okay lang yan, idagos na hindi yan na classroom, ay yan na building. Pero don't use it as office nindo. Gibuhon na doon ang mga classroom. Siguro, kung araw kaya ng kondisyon, maatras pagreklamo ini na pamilya Peralta. Pero kung idaragos nyo ng building, sad to say, mahaba-habang usapan ito.
Okay, inabot na kita kan oras kan sa tuwing pamaaram, mga tugang. Inabot na naman kita kan oras. Mabalik kita sa aga para sa programang Reparo Publiko with Attorney Atan Balintong. Same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan bilog ni staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sendong likod si Rosario Mistoso. Kaibahan po dyan sa luwasan ang mga pag-iribata, si Buddy Duca, si Carol, si Mama Eva, sa technical side si Papa Harold, asin si Papa Bern. Marinaldo po, asin Diyos Mabalos, probinsyanin, Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.